Ay, naglalaway talaga ako ilang araw na dun sa tinitinda ni Nining B na trending ngayon. Kaya naman gagawa tayo ng sarili nating version dito sa Kubo. Darating ko nga lang at galing pa nga kami dun sa market para makabili nga nitong lettuce. Nabili nga lang namin yun ng 120 at ito yung gagamitin nating hotdog, German Franks. So 12 pieces lang siya, 400 yung kanyang price. So ito yung pinili namin kasi kailangan nga doon medyo malalaki. So yung laki ng hotdog ay nakadepende din sa haba nung tinapay na nabili nyo. Yung nabili kasi ni housemate na tinapay medyo mahaba, kaya ito pinagpareho lang namin yung size ng hotdog tsaka nung tinapay. Hindi ko alam kung saan galing tong balimbin na nakuha nitong dalawang buntis. Oo, meron kami dalawang buntis dito. Ito nga yung isang pamangkin ko at isang kapatid ko. So si Tisayo na ultrasound na lalaki yung kanyang anak, pero hindi mo mahalata sa kanyang pagmumukha kasi maganda pa rin. Actually, 7 months pa lang yung kanyang tiyan. Meron pa siyang 2 months para mag-prepare. Ito naman yung kapatid ko na buntis din. 3 buwan pa lang yung kanyang tiyan. Pero parang nahahalata na agad. At ito naman yung pamangkin ko. Parang buntis din kasi mas malakas pa siya kumain kaysa dun sa mga buntis. Anyway, balik tayo dito sa niluluto natin. Ito, ipiprito na natin muna yung hotdog. First time lang namin makakain ng ganitong klase ng hotdog kasi yung lagi namin kinakain talaga is tender juicy hotdog. Ko lang sure kung magugustuhan to ng mga bata kasi sanay talaga sila dun sa tender juicy na hotdog. Ito naman yung tinapay na gagamitin natin. Mas maganda nga nito yung medyo mataba tapos hindi masyadong mahaba. Kaso itong nabili namin medyo payat tapos mahaba. So hindi nga lang natin to mapapalapad ng bonggang-bongga kasi nga medyo maliit na talaga yung tinapay. Hahatiin ko nga lang to sa gitna para mailagay natin mamaya yung lettuce at saka yung hotdog. Sa pagbubuka pa lang struggling na ako kasi ang liit-liit talaga niya. Wala kasi talaga dito nagbebenta ng medyo mataba. So pagkatapos natin ibukat to, ayan, ilalagay na rin natin dito yung mga lettuce. Sobrang dali lang naman itong gawin mga ka-olives. Di ko lang alam kung bakit walang nagbebenta nito dito sa amin. Hindi lagi akong gumagawa ng ganito kasi yung mga Arabo, ito yung pinang-dinner nila sandwich or kaya burger. Sa atin kasi hindi uso yung ganito. Gawa lang natin to paminsan-minsan or pang-snacks lang ng mga bata. Kasi pag ito talaga yung pang-araw-arawin mo na kainin ay nakakaumay. Hindi katulad sa mga Arabo na kinakain talaga nila to everyday. Madalas breakfast or dinner nila to. So wala naman nang gagawin dito mga ka-olives kundi maglalagay lang tayo dito ng banana ketchup at saka mayonnaise. Pagkatapos saka tayo dito maglalagay ng maraming cheese sa ibabaw. Pero yung mga tao kasi dito hindi mahilig sa cheese kaya hindi natin dadamihan. So ito na nga yung kanyang finished product. So paano ba yun mga ka-olives? Tara sabayan nyo nga kaming kumain. Ito nga tinatawag ko na yung mga bata para kumain. Ang tagal talaga nilang lumapit. Pag nakikita nilang hindi nila masyadong kilala yung pagkain. First time nga lang nila matitikman to mga ka-olives kasi sanay sila pag hotdog lang, walang tinapay, gayon. In fairness, nung matikman nila, inaubos din naman nila agad. Ako din hindi rin ako mahilig nito pero kakainin natin to with matching maraming lettuce para hindi ko masyadong madama yung kanyang cheese. So actually 3 years ako sa Arab country sa Saudi Arabia. Ito talaga yung kadalasang pagkain nila doon ng mga alaga ko. Luto ko na nga din yung iba't ibang klase ng sandwich ng Arab country. Kaso hindi ko alam kung bakit hindi ko talaga kaya ma-adapt yung pagkain nila. Nakita nyo yung mga past video ko, ang payat-payat ko. Ewan ko ba pero hindi ko talaga kayang lunukin yung pagkain nila. So hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Bukas ulit. Bye!